Mga kababayan, kung titingnan, parehong matino at mahusay ang pamumuno ni Yorme at ni Mayor Vico. I state your name. I, Francisco M. Dumagoso. Ako si Victor Maregis Ensodo. Pero may kakaibang estilo si Isko na siya lang ang meron. Ano kaya ito? Tangina, bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Dire. Hindi ko makikita. Lahat to, kumpis kayo nyo. Bago tayo magsimula, konting baliktanaw lang. Si Francisco Isko Moreno Dumagoso ay galing sa Iraq, dating basurero at nag-artista bago pumasok sa politika. Pero hindi ito ang pinakadapat nating bigyan ng pansin ngayon, kundi ang kakaibang estilo niya sa pamumuno na hanggang ngayon ay pinag-uusapan at inihahambing sa iba pang mga kilalang politiko gaya ni Mayor Vico Soto. Ano nga ba ang meron kay Isko Moreno na wala sa iba? 1. Hands-on at mabilis na aksyon. Kilala si Yorme bilang isang mayor na hindi lang nakaupo sa opisina. Kapag may problema, makikita mo siya agad sa ground. Nakita natin siya na sumasama mismo sa clearing operations, may megaphone sa kamay at hindi takot sumakay ng truck para siguruhing matapos ang trabaho. Kapag may baha, nariyan siya kaagad para mag-inspeksyon at makipag-usap mismo sa mga residente. Kapag may sunog o kalamidad, madalas ay makikita si Yorme na kasama ng mga bumbero, pulis at rescue team. Kung ikukumpara, si Mayor Vico naman ay mas kilala sa paggamit ng data at transparency sa governance, digital solutions, modern systems at maayos na records. Parehong mahalaga ito, pero ang edge ni Yorme ay ang visibility at bilis. Nakikita siya ng tao sa mismong aksyon, kaya nagkakaroon ng instant impact at tiwala ang mga mamamayan. 2. Urban transformation at pagpapaganda ng Maynila. Hindi lang simpleng paglilinis ang dala ni Yorme. Binago niya ang mukha ng Maynila sa pamamagitan ng mga projects na parehong functional at symbolic, gaya ng Jones Bridge. Binigyan ng bagong ilaw at disenyo para muling maging historical landmark at tourist attraction. Lagos Nilad Underpass, nilinis, inayos at pinailawan para maging sagana at maginhawa sa mga pedestrians. Mga pampublikong lugar gaya ng Bonifacio Shrine at iba pang mga pampublikong lugar ginawang mas maaliwalas, sigla at kaaya-aya para sa lahat. Kung ibang mayor, kadalasan ay nakatuong lamang sa papeles at budget allocation. Pero si Isko, sinamahan niya ng branding at aesthetics ang mga projects niya, isang timpla ng ganda at silbi. Kaya hindi lang naramdaman ng tao, nakita rin ng buong bansa at maging ng ibang bansa ang pagbabagong dala niya. Sabi niyo sa Divisoria ngayon? Wala, nakakatuwa lang po kasi wala, nakakaiyak. Kasi ngayon lang ulit naging nalinis ng ganito. Nakakahiya po. Teka, saan po kayo? Bindor lang po. Okay, salamat po. Ay nako, grabe, Yorme! Minagic mo, Maynila! Talaga lahat malinis. Tagrit talaga. Ilang araw lang. Ha? Ilang araw lang. 3 days lang, wow! Hanip talaga, walang masabi. 3. Tapang laban sa korupsyon. Isa sa pinakakakaiba kay Yorme ay ang kanyang matapang na paninindigan laban sa korupsyon. Paulit-ulit niyang sinasabi, walang sacred cow. Hindi siya natatakot na pangalanan at tirahin ang mga tiwaling opisyal at sindikato. Sa kanyang panalita, direkta at walang paligoy-ligoy na Dito siya naiiba kay Mayor Vico na mas diplomatic at maingat sa kanyang mga pahayag. Kay Isko, ramdam ng tao ang tapang at tapatan. Kaya nga patuloy siyang binabantayan at sinusundan ng media at publiko. Ang ganitong katapangan hindi basta-basta makikita sa ibang politiko. 4. Communication style at koneksyon sa masa. Kung may isa pang bagay na meron si Yorme, ito ay ang kanyang galing makipag-usap sa ordinaryong tao. Marunong siyang magpatawa at gumamit ng simpleng salita na madaling maintindihan. Alam niya kung paano gawing relatable ang kanyang sarili
Kahit bilang mayor, nakikipagbiruan at nakikisama siya. Halimbawa, sa mga public events, biro pa niya, sino ang binata dito? Nandito kasi ang dalaga kong anak. Kaya nagkakaroon siya ng natural connection sa masa. Hindi siya mukhang malayo o mataas sa kanila. Kung si Vico ay logical at technical, si Yorme naman ay emosyonal at makatao sa approach. Isang estilo ng komunikasyon na hirirang matagpuan sa iba. Wala na namin sa chairman ninyo, sa mga barangay para namin sa mga lolo't lola. Gusto mo, naging nanas. Kasi may asin pa kayo. I love you. Kumanatag na kayo, ha? For the meantime, magbubong kayo. Bibigyan kita pambili ng bubong. Kaya basta kayo, ayusin mo na kayo ng mga social worker natin. Panatag lang kayo, may gobyerno sa Maynila. 5. Legacy at impluensya. Kung susuriin, parehong magagaling sina Isko Moreno at Vico Sotto, pati na rin ang iba pang mga mayor. Pero ang meron kay Isko na wala sa iba ay ang kakaibang timpla ng tapang, bilis ng aksyon at husay makipag-ugnayan sa masa. Siya ang urban transformer. Mula sa madilim at magulong Maynila, ginawa niyang maliwanag at kaaya-aya. Siya rin ang fearless fighter, hindi natatakot bumangga sa malalaking interes kahit pa malagay siya sa alanganin. Siya rin ang relatable leader, isang ama, kaibigan at ordinaryong tao na madaling lapitan ng publiko. At huwag nating kalimutan, siya rin ang isa sa mga dahilan bakit lumabas ang usapin ng flood control scam na matagal nang ginagamit ng mga tiwaling politiko para kumita. Dahil sa kanyang mga pahayag at paninindigan, maraming natamaan at napapressure. Mga mababayan, dito natin makikita, ang meron kay Isko na wala sa iba ay ang kakaibang lakas ng loob, bilis na aksyon at husay makipag-ugnayan sa masa. Isang kombinasyon ng pamumuno na mahirap gayain at mahirap pantayan. Kaya hanggang ngayon, nanatili pa rin siyang inspirasyon at benchmark ng good governance para sa maraming Pilipino. Kayo mga kababayan, agree din ba kayo sa mga nabanggit ko? Paki-comment naman ano ang mga komento nyo patungkol rito mga kababayan. Ako pala ang Kuya J nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.